Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing banal na kasulatan sa araw na ito ay pinamagatan kong tutulungan ng Panginoon ang sa Kanya ay sumusunod. Puot laban sa kanyang kaaway. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ni Propeta Isaias, ika-63 hanggang ika-66 na kabanata. Ang tagumpay ng Panginoon sa mga bansa. Sino itong nagmumula sa lungsod ng Bosra sa Edom? Sino itong napakagandang nakasuot ng pula na naglalakad sa kapangyarihan at lakas? Ito ang Panginoon, makapangyarihang makapagliligtas, dumating upang ipahayag ang kanyang tagumpay. Bakit napakapula ang suot niya? Gaya ng sa taong yumuyurak ng ubas para gumawa ng alak. Sumagot ang Panginoon, niyurakan ko ang mga bansa na parang mga ubas at walang dumating para tulungan ako. Niyurakan ko sila sa aking galit at nadungisan ng kanilang dugo ang buong damit ko. Ako ay nagpasya na ang oras upang iligtas ang aking mga tao ay dumating na. Oras na para parusahan ang kanilang mga kaaway. Namangha ako nang tumingin ako at nakita kong walang tutulong sa akin. Ngunit ang aking galit ang nagpalakas sa akin at ako mismo ang matagumpay na nanalo. Sa aking galit ay niyurakan ko ang buong mga bansa at winasa ko sila. Ibinuhos ko ang kanilang dugo sa lupa. Ang kabutihan ng Panginoon sa Israel. Sasabihin ko ang walang hanggang pag-ibig ng Panginoon. Pinupuri ko siya sa lahat ng ginawa niya para sa atin. Lubos niyang pinagpala ang bayang Israel dahil sa kanyang awa at patuloy na pagmamahal. Sinabi ng Panginoon, sila ay aking mga tao, hindi nila ako malilinlang. Kaya't iniligtas niya sila mula sa lahat ng kanilang paghihirap. Hindi isang anghel iyon, ngunit ang Panginoon mismo ang nagligtas sa kanila. Sa kanyang pag-ibig at habag ay iniligtas niya sila. Sa nakaraan, siya ang laging nag-aalaga sa kanila, ngunit naghimagsik sila laban sa kanya at pinalungkot ang kanyang banal na espiritu. Kaya't naging kaaway nila ang Panginoon at nakipaglaban sa kanila. Ngunit naalaala nila ang nakaraan, ang mga araw ni Moises na lingkod ng Panginoon at sila'y nagtanong, nasaan na ang Panginoon ngayon na nagligtas sa mga pinuno ng kanyang bayan mula sa dagat? Nasaan ang Panginoon na nagbigay ng kanyang espiritu kay Moises? Nasaan ang Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay gumawa ng mga dakilang bagay sa pamamagitan ni Moises? Hinati ang tubig ng dagat at pinangungunahan ang kanyang bayan sa malalim na tubig, upang manalo ng walang hanggang katanyagan para sa kanyang sarili. Sa pangunguna ng Panginoon, sila'y matigas na tumayo gaya ng mga kabayong ligaw at hindi natitisod.
kung paanong ang mga baka ay dinadala sa isang matabang lambak, kaya binigyan ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapahingahan. Pinangunahan niya ang kanyang bayan at nagdala ng karangalan sa kanyang pangalan. Isang panalangin para sa awa at tulong. Panginoon, tingnan mo kami mula sa langit, kung saan ka nakatira sa iyong kabanalan at kaluwalhatian. Nasaan ang iyong malaking pagmamalasakit sa amin? Nasaan ang iyong kapangyarihan? Nasaan ang iyong pagmamahal at pakikiramay? Huwag mo kaming ipagsawalang bahala. Ikaw ang aming Ama. Hindi kami kinikilala ng aming mga ninuno na sina Abraham at Jacob. Pero ikaw, Panginoon, ang aming Ama, ang laging nagliligtas sa amin. Bakit mo kami hinayaang malihis sa iyong mga landas? Bakit mo kami ginawang masyadong matigas ang ulo na lumalayo kami sa iyo? Bumalik ka, alang-alang sa mga naglilingkod sa iyo, para sa kapakanan ng mga taong laging sa iyo. Kami, ang iyong mga banal na tao, ay itinaboy ng aming mga kaaway ng ilang sandali. Niyurakan nila ang iyong santuaryo. Tinatrato mo kami na para bang hindi ka naging pinuno namin, na para bang hindi kami naging iyong mga tao. Bakit hindi mo buksan ang langit at bumaba? Makikita ka ng mga bundok at manginig sa takot. Sila ay manginginig tulad ng tubig na kumukulo sa isang mainit na apoy. Halina at ihayag ang iyong kapangyarihan sa iyong mga kaaway at gawing manginig ang mga bansa sa iyong presensya. May panahon na dumating ka at gumawa ng mga kakilakilabot na bagay na hindi namin inaasahan. Nakita ka ng mga bundok at nanginig sa takot. Wala pang nakakita o nakarinig ng isang Diyos na katulad mo, na gumawa ng gayong mga gawa para sa mga taong umaasa sa Kanya. Malugod mong tinatanggap ang sinumang nakahahanap ng kasiyahan sa paggawa ng matuwid, yaong mga nakakaalala kung paano mo sila gustong mamuhay. Nagalit ka sa amin, ngunit nagpatuloy kami sa pagkakasala. Sa kabila ng iyong matinding galit ay patuloy kaming gumagawa ng mali mula pa noong unang panahon. Lahat kami ay naging makasalanan, kahit na ang aming pinakamahusay na mga aksyon ay marumi tuwi-tuwi na. Dahil sa aming mga kasalanan ay para kaming mga dahon na nalalanta at tinatangay ng hangin. Walang bumabaling sa iyo para manalangin, walang pumupunta sa iyo para humingi ng tulong. Ikinubli mo ang iyong sarili sa amin at pinabayaan mo kami dahil sa aming mga kasalanan. Ngunit ikaw ang aming Ama, Panginoon, para kaming luwad at ikaw ay tulad ng magpapalayo. Nilikha mo kami, kaya't huwag kang masyadong magalit sa amin o panatilihin ang aming mga kasalanan laban sa amin magpakailanman. Kami ay iyong mga tao, maawa ka sa amin. Ang iyong mga sagradong lungsod ay parang disyerto. Ang Jerusalem ay isang disyerto at ang aming templo, ang sagrado at magandang lugar, kung saan ka pinuri ng aming mga ninuno ay winasak ng apoy. Lahat ng mga lugar na minahal namin ay mga guhona. Panginoon, hindi ka ba natitinag sa lahat ng ito?
Wala ka bang gagawin at pahihirapan kami ng higit sa kaya naming tiisin? Ang parusa ng Diyos sa mga mapanghimagsik. Sinabi ng Panginoon, handa akong sagutin ang mga panalangin ng aking mga tao, ngunit hindi sila nananalangin. Handa akong hanapin nila ako, pero hindi man lang nila sinubukan. Ang bansa ay hindi nananalangin sa akin, kahit na lagi akong handang sumagot. Narito ako, tutulungan kita. Ako ay laging handa na tanggapin ang aking mga tao na matigas ang ulo na gumagawa ng mali at lumalakad sa kanilang sariling paraan. Walang kahihiyan nila akong patuloy na ginagalit. Nag-aalay sila ng mga paganong hain sa mga sagradong hardin at nagsusunog ng insenso sa mga paganong altar. Sa gabi ay pumupunta sila sa mga kuweba at libingan upang sumangguni sa mga espiritu ng mga patay. Kumakain sila ng baboy at umiinom ng sabaw na mula sa karne na inihandog sa mga paganong hain. At pagkatapos ay sasabihin nila sa iba, layuan mo kami, masyado kaming banal para hawakan mo. Hindi ko kayang tiisin ang mga taong ganyan. Ang aking galit sa kanila ay parang apoy na hindi namamatay. Nakapagdesisyon na ako sa kanilang parusa at ang kanilang hatol ay nakasulat na. Hindi ko palalampasin ang kanilang ginawa, ngunit babayaran ko sila para sa kanilang mga kasalanan at sa mga kasalanan ng kanilang mga ninuno. Nagsunog sila ng insenso sa mga paganong dambana sa burol at nagsalita ng masama tungkol sa akin. Kaya't parurusahan ko sila ayon sa nararapat sa kanilang mga nakaraang gawa. Sabi ng Panginoon, walang sumisira ng mabubuting ubas, sa halip gumagawa sila ng alak sa kanila. Alin may hindi ko lilipulin ang lahat ng aking mga tao, ililigtas ko ang mga naglilingkod sa akin. Pagpapalain ko ang mga Israelita na kabilang sa tribo ng Huda, at ang kanilang mga inapo ay aariin ng aking lupain ng mga bundok. Ang aking piniling mga tao na naglilingkod sa akin, maninirahan doon. Sasambahin nila ako at aakayin nila ang kanilang mga tupa at baka sa pastulan sa kapatagan ng Sharon sa kanluran at sa Trobol Valley sa silangan. Ngunit ito ay magiging iba para sa inyo na tinalikuran ako, na ipinagwalang bahala ang Siyon, aking banal na burol, at sumamba kay Gad at Mene, ang mga Diyos ng swerte at kapalaran. Ito ang magiging kapalaran ninyo, ang mamatay sa isang marahas na kamatayan, dahil hindi kayo sumasagot noong tinawag ko kayo o nakinig kapag nagsasalita ako. Pinili ninyong suwayin ako at gumawa ng masama. At kaya sinasabi ko sa inyo na ang mga sumasamba at sumusunod sa akin ay magkakaroon ng maraming makakain at maiinom. Ngunit kayo ay magugutom at mauuhaw. Magiging masaya sila, pero madudusta kayo. Sila ay aawit sa tuwa, ngunit kayo ay iiyak na may bagbag na puso.
Gagamitin ng aking piniling mga tao ang inyong pangalan bilang isang sumpa. Ako, ang soberanong Panginoon, ay hahatulan kayo ng kamatayan. Ngunit bibigyan ko ng bagong pangalan ang mga sumusunod sa akin. Ang sinuman sa lupain na humihingi ng pagpapala ay hihinging pagpalain siya ng tapat na Diyos. Sinumang sumumpa ay susumpa sa pangalan ng tapat na Diyos. Ang mga problema ng nakaraan ay mawawala at malilimutan. Ang bagong nilikha. Sabi ng Panginoon, gumagawa ako ng bagong lupa at bagong langit. Ang mga pangyayari sa nakaraan ay tuluyang malilimutan. Magalak at magbunyi magpakailanman sa aking nilikha. Ang bagong Jerusalem na gagawin ko ay magiging puno ng kagalakan at ang kanyang mga tao ay magiging masaya. Ako mismo ay mapupuspos ng kagalakan dahil sa Jerusalem at sa kanyang mga tao. Walang magiging pananangis doon, walang tumatawag ng tulong. Ang mga sanggol ay hindi na mamamatay sa pagkabata at lahat ng tao ay mabubuhay sa kanilang haba ng buhay. Ang mga nabubuhay hanggang 100 ay ituturing na bata. Ang mamamatay bago iyon ay pahiwatig na pinarusahan ko sila. Ang mga tao ay magtatayo ng mga bahay at maninirahan doon. Hindi sila magagamit ng iba. Magtatanim sila ng mga ubas at masisiyahan sa alak. Hindi ito maiinom ng iba. Tulad ng mga puno, ang aking mga tao ay mabubuhay ng mahabang buhay. Lubos nilang tatangkilikin ang mga bagay na kanilang pinaghirapan. Ang gawaing kanilang gagawin ay magiging matagumpay at hindi makakatagpo ng kapahamakan ang kanilang mga anak. Pagpapalain ko sila at ang kanilang mga inapo sa lahat ng panahong darating. Bago pa man sila matapos manalangin sa akin, sasagutin ko ang kanilang mga panalangin. Magkakasamang kakain ang mga lobo at mga tupa. Ang mga leon ay kakain ng dayami gaya ng mga baka, at ang mga ahas ay hindi na magiging mapanganib. Sa Siyon ang aking sagradong burol, walang magiging nakakapinsala o masama. Ang Panginoon ay hukom sa mga bansa. Sabi ng Panginoon, ang langit ay aking trono at ang lupa ay aking tuntungan. Anong klaseng bahay ang maaari ninyong itayo para sa akin? Anong klaseng lugar ang titirhan ko? Ako mismo ang lumikha ng buong sandaigdigan. Nalulugod ako sa mga mapagpakumbaba at nagsisisi na natatakot sa akin at sumusunod sa akin. Ginagawa ng mga tao ang gusto nila. Pareho lang sa kanila kung pumatay sila ng toro bilang sakripisyo o mag-alay ng tao. Kung nag-aalay sila ng kordero o bumali ng lieg ng aso. Kung naghahandog sila ng handog na butil o nag-aalay ng dugo ng baboy. Mag-alay man sila ng insenso o magdasal sa isang Diyos-Diyusan. Nasisiyahan sila sa kasuklam-suklam na paraan ng pagsamba.
kaya't magdadala ako ng kapahamakan sa kanila, ang mismong mga bagay na kanilang kinatatakutan. Dahil walang sumasagot kapag tumawag ako o nakikinig kapag nagsasalita ako. Pinili nilang suwayin ako at gumawa ng masama. Pakinggan ang sinasabi ng Panginoon, kayong may takot sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Dahil tapat kayo sa akin, ang ilan sa inyong sariling mga tao ay napopuot sa inyo at walang magiging kinalaman sa inyo. Pinagtatawanan nila kayo at sinasabi, hayaan ipakita ng Panginoon ang kanyang kadakilaan at iligtas kayo upang makita naming nagagalak kayo. Ngunit sila mismo ang matudusta. Makinig, ang malakas na ingay sa lungsod, ang tunog na iyon sa templo, ay ang tunog ng Panginoon na nagpaparusa sa kanyang mga kaaway. Ang aking banal na lungsod ay parang isang babae na biglang nagsilang ng isang bata nang hindi man lang nanganganak. May nakakita o nakarinig na ba ng ganoong bagay? Naipanganak na ba ang isang bansa sa isang araw? Hindi na kailangang magdusa ng matagal ang Siyon bago ipanganak ang bansa. Huwag ninyong isipin na dadalhin ko ang aking mga tao sa punto ng kapanganakan at hindi ko hahayaang ipanganak sila. Ang Panginoon ay nagsalita. Magalak kasama ng Jerusalem, maging masaya para sa Kanya, kayong lahat na nagmamahal sa lungsod na ito. Magsaya kasama siya ngayon, kayong lahat na nagluksa para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang Kanyang kasaganaan, parang bata sa dibdib ng ina. Sabi ng Panginoon, dadalhan ko kayo ng walang hanggang kasaganaan. Ang kayamanan ng mga bansa ay dadaloy sa inyo tulad ng isang ilog na hindi natutuyo. Kayo ay magiging tulad ng isang bata na inaalagaan ng kanyang ina, dinala sa kanyang mga bisig at tinatrato ng may pagmamahal. Aaliwin ko kayo sa Jerusalem, gaya ng pag-aalo ng isang ina sa kanyang anak. Kapag nakita ninyong nangyari ito, kayo ay matutuwa. Gagawin ito kayong malakas at malusog. At malalaman ninyo na ako, ang Panginoon, ay tutulungan silang mga sumusunod sa akin at ipakikita ko ang aking galit laban sa aking mga kaaway. Darating ang Panginoon na may apoy. Sasakay siya sa mga pakpak ng bagyo upang parusahan sila na may galit siya. Sa pamamagitan ng apoy at tabak ay parurusahan niya ang lahat ng mga tao sa mundo na nakita niyang nagkasala at marami ang maipapatay. Sabi ng Panginoon, malapit na ang wakas para sa mga naglilinis ng kanilang sarili para sa paganong pagsamba, na pumunta sa prosesyon sa mga sagradong hardin at kumakain ng baboy at daga at iba pang kasuklam-suklam na pagkain. Alam ko ang kanilang mga iniisip at kanilang mga gawin. Ako ay darating upang tipunin ang mga tao ng lahat ng mga bansa. Kapag nagsama-sama na sila, makikita nila kung ano ang magagawa ng aking kapangyarihan at malalamang ako ang nagparusa sa kanila. Ngunit ililigtas ko ang ilan sa kanila at ipadadala ko sila
sa mga bansa at sa malalayong lupain na hindi nakarinig ng aking katanyagan o nakakita ng aking kadakilaan at kapangyarihan. Sa Espanya, Libya at Lydia, kasama ang mga bihasang mamamana nito, at sa Tubal at Gresya. Sa mga bansang ito ay ipahahayag nila ang aking kadakilaan. Ibabalik nila ang lahat ng inyong mga kababayan mula sa mga bansa bilang isang regalo sa akin. Dadalhin nila sila sa aking sagradong burol sa Jerusalem, na nakasakay sa mga kabayo, mga mola at mga kamelyo, at sa mga karo at mga kariton, gaya ng pagdadala ng mga Israelita ng mga handog na butil sa templo sa malinis na mga lagyan. Gagawin ko ang ilan sa kanila na mga pari at mga Levita. Kung paanong ang bagong lupa at ang bagong langit ay mananatili sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, kaya ang inyong mga inapo at ang inyong pangalan ay mananatili. Sa bawat pista ng bagong buwan at bawat Sabat, ang mga tao ng bawat bansa ay darating upang sambahin ako dito sa Jerusalem, sabi ng Panginoon. Sa kanilang pag-alis, makikita nila ang mga bangkay ng mga naghimagsik laban sa akin. Ang mga uod na kumakain sa kanila ay hindi mamamatay, at ang apoy na sumusunog sa kanila ay hindi kailanman mapapatay. Ang kanilang tanawin ay magiging kasuklam-suklam sa buong sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.